babuo ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Lord, leading prayer for our beloved, honorable pastor. Anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan sa pangalan ng Jesus. Cast out right now demons of doubts and unbelief in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the ancient prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, nakatulog kasalukuyang inatasan sa panguna ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dalangin po namin ang biyaya ng Diyos at paglalangis ng ating mahal na Panginoon ay sumainyo pong lahat, mga minamahal, at maging sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sumusubaybay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Ang kapayapaan at ang kagalakan ng ating mahal na Panginoon ay sumainyo pong lahat. Tayo pong lahat ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang po sa material, hindi lamang po sa pinansyal, at higit sa lahat sa mga spiritual na mga pagpapala, sa mga OFW at mga seafarer po nating mga kapatiran, mga minamahal na talagang nagtitiis sa lungkot, malayo sa mga mahal sa buhay, at batid po namin mga minamahal ang kalungkutan na inyong nadarama, ngunit ito ay inyong tinitiis alang-alang sa pangailangan ng inyong pamilya, at ganun din naman ay makatulong sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sa ating mga kapatid sa dako ng Hong Kong, at sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, mga minamahal, sa dako ng Dubai, Abu Dhabi, at maging sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Qatar, at sa dako ng Kuala Lumpur, mga minamahal, sa dako ng Cambodia, mga kapatiran po natin sa dako ng Italy, Milan, Italy, at saka Malta, Italy, at maging sa dako po mga minamahal ng Malaysia, mga kapatid po natin na patuloy pong sumusubaybay, mga minamahal nakikinig ng ating banal na programa. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ating pong mga minamahal i-share yung mga salita ng mahal na Panginoon na ating napapakinggan upang maging paraan po ito para sa ating mga mahal sa buhay ni sila po yung makapakinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid po natin, sa dako po minamahal ko ng New Jersey, at maging sa dako ng Canada, at maging sa dako po mga minamahal ko ng New Zealand, mga minamahal sa dako ng Grand Ferry po, sa dako ng Calgary. Hindi po natin maisa-isa ang ating mga kapatiran o mga outreach sa dako ng ibang bansa. Mga minamahal, batid po namin na ang Diyos ay kasama po nating lahat. At maging sa mga kababayan po natin sa buong Luzon, buong Visayas, sa buong Mindanao, sa iba't ibang mga outreach, mga minamahal, ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin. At minsan pa, tayo po ay dadako na po, minamahal, sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Ating pong ihanda ang ating ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, the extraordinary movement of the Holy Spirit. The extraordinary movement of the Holy Spirit. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, Holy Spirit are very important for a Christian. Yung banal na Espiritu, mga minamahal, ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat ang banal na Espiritu, mga minamahal, ito po ang ating assurance para sa ating kaligtasan. Holy Spirit is the assurance of our salvation. Hindi po tayo maligtas, hindi po tayo makapasok ng langit, at hindi po tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang kapag hindi po tayo pinaghaharian ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang assurance ng pagpasok ng langit, hindi po ang relihiyon, hindi po ang sekta, hindi po ang denominasyon, kundi yung katiyakan na tayo po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang.
makasama ng ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan, na ito po ang pinakaasam-asam ng maraming mga pananampalataya. That is one of the very reason why we serve the Lord, mga minamahal. That is because, mga minamahal, sa langit, kaya tayo nagsusumikap, nagpapagal, binabatang maraming mga pagsubok, tinitiis ang maraming mga pag-uusig, mga minamahal, sa buhay, dahil gusto natin maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos at makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang katiyakan ng pagpasok sa langit ay walang iba kundi ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kahit po tayo ay nasa gawain ng ating mahal na Panginoon, kahit tayo po ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yes, malaki pang possibility, mga minamahal, na kapag tayo po ay nasa ilalim ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, malaki po ang posibilidad na tayo po ay makapasok sa langit at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Ngunit kahit tayo po ay miyembro ng gawain ito, kung hindi po tayo puspos at pinagaharian ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, malaki pong questionable katanungan para sa ating mga kaligtasan. Sapagkat ang Biblia, mga minamahal, ang nagsasaad na ang tanging kaligtasan, katiyakan ng ating kaligtasan, ay ang pagharian tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, kagaya ng aking binasa kanina, Holy Spirit are very important for our Christian. It is assurance for our salvation, katiyakan para sa ating kaligtasan. Kaya ito pong ating topic na ito, ay malalaman po natin, mga minamahal, yung extraordinary movement ng Holy Spirit. Bakit kailangan ng Kristiyano ay magpakapuno ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Bakit ang Kristiyano kailangan mag-ingat na hindi magkasala upang Espiritu ng mahal na Panginoon ay manatiling naghahari sa kanyang puso? Anytime now, mag-take place ang rapture, tumunog ang huling tunog ng trompeta, mga minamahal, wala kang pangamba, wala kang takot, sapagkat ang katiyakan ng ating kaligtasan ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Manatili na naghahari ang Espiritu ng Diyos sa ating puso, sa ating isip, at sa ating buhay. Unang talata nating pag-aaralan, Aklat po ng Roma, ang kabanata ay 8, ang talata ay 26, mga minamahal. Ang sabi rito, Holy Spirit teach us how to pray. At ang sabi rito, mga minamahal, yung banal na Espiritu, ito po ang nagtuturo sa atin kung papaanong manalangin. So, ibig sabihin, mga minamahal, start from the very beginning, lalong-lalo nang wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi natin alam yung tama at perpektong pattern ng panalangin. Yung iba sa atin, marunong na tayong manalangin, mga minamahal, in our own knowledge. Pero ang sabi pa nga, mga minamahal, iba po yung panalangin katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Sa totoo lamang po, in our time, mga minamahal, in our generation, maraming tumatawag sa ating Panginoon. But the big question is, yung kanila bang mga panalangin ay pinakikinggan ba ng ating pinakamamahal na Panginoon? Lalong-lalo na po yung mga panalangin ng mga taong makasalanan. Sapagkat sabi ng Biblia, we know that God heareth not a sinners. Yung mga panalangin ng mga taong makasalanan ay hindi po yan pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. But, mga minamahal, if a sinners be a worshipers of God, kung ang mga taong makasalanan ay maging mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, sabi ng Biblia, ang kanyang panalangin ay pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, in our time, napakaraming mga taong dumadalangin sa Panginoon. Napakaraming mga taong tumatawag sa Diyos. Napakaraming mga taong lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang kanilang mga panalangin ay hindi po pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. So, pag-aralan natin ang Biblia. Holy Spirit teach us how to pray. Yung banal na Spirit, that's why it is very necessary as a Christian na tayo po'y pagharian ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin kung papaanong manalangin yung right prayer, yung perfect prayer, yung prayer na ina-acknowledge ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sabi ko kanina, maraming prayer, mga minamahal, ng tao sa ating panahon, hindi po
tinatanggap ng Diyos. Unacceptable prayer. Yun pong ibig sabihin. Prayer na hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. So ang assurance na ang prayer mo ay tanggapin ng ating mahal na Panginoon, ito po'y sa gabay ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. That's why Holy Spirit teach us how to pray. Kaya nga po mga napakahalaga na tayo po ay connected palagi sa mahal na Panginoon. We are led by the Holy Spirit. Bakit? Dahil ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung paanong manalangin. Inawaron, kahit po tayo mga Kristyano, hindi natin alam yung perfectong panalangin. Hindi natin alam yung tamang pattern ng panalangin. Pero once you are guided by the Holy Spirit, kaya yung perfect prayer, mga minamahal, when you are filled by the Holy Spirit, yan po yung perfectong oras ng pananalangin. Kung meron kang prayer request, meron kang spoken request, meron kang hinihiling sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung perfectong timing ng panalangin once you are connected through the Holy Spirit. Dahil ang connection ng tao at ang Diyos, wala pong iba kundi ang banal na Espiritu. You are connected, mga minamahal, in the Lord once you are filled by the Holy Spirit. Kaya nga, kapag ikaw ay puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo ng tamang pananalangin. So kapag maturuan ka na ng banal na Espiritu ng tamang pananalangin, yung prayer mo ay magiging katanggap-tanggap na sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi rito, prayer is the act of humility. Yung pananalangin ay, mga minamahal, isang gawa, mga minamahal, tanda ng pagpapakumbaba. Kapag ikaw ay nagpipray sa mahal na Panginoon, ibig sabihin ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pinapatunayan mo na wala kang magagawa in your own. Pinapatunayan mo na nagtitiwala ka sa magagawa ng Diyos. Pinapakita mo sa mahal na Panginoon na umaasa ka sa Kanya. Ipinapakita mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na you are nothing. Wala kang magagawa kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because prayer is the act of humility. Every time we pray, we humbly bow down and kneel our knees before the presence of the Lord. Every time we pray, yan po yung mga sincero uri ng mga panalangin na talagang kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Na makita ng Panginoon ang puso mo ay punong-puno ng pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yung prayer ng Pharisees. Isang Pariseo, mga minamahal, isang prayer ng publicans. Sabi ng Biblia, ang panalangin ng Pariseo ay hindi po naging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung kanyang panalangin ay punong-puno ng pagmamataas. Binababa niya yung publicans, itinataas niya yung kanyang sarili. Ang sabi niya, ako nag-ayuno ako ng 3 araw. Nagbibigay ako ng limos sa mga taong nangangailangan, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi ako gumagawa ng masama. Hindi ako katulad ng publicans na ito na mandaraya. Isang publicans na tax collector. Ngunit ang prayer ng publicans, mga minamahal, sabi ng Biblia, siya'y nasa malayo. Halos hindi siya makatingin sa ating sa langit, mga minamahal. Dahil siya'y punong-puno ng pagpapakumbaba. Ang sabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, ako isang taong makasalanan. Ako isang taong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga apostoles, kaninong panalangin ang kinalugdan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, hindi po ang panalangin ng Pariseo, kundi ang panalangin, mga minamahal, ng isang publicans, isang tax collector, dahil ang kanyang panalangin ay punong-puno ng pagpapakumbaba. So ibig sabihin, mga minamahal, every time na tayo po'y nagpipray, every time na tayo po'y humaharap sa ating mahal na Panginoon, we need to search our heart, mga minamahal, for humility. Kailangan suriin natin ang ating mga puso na tayo po ay, mga minamahal, nagpapakumbaba hindi lamang sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan ng ating mga kapwa-tao. At ang sabi ng ating every time we bow down and every time we kneel our knees, mga minamahal, before the Lord, ang kailangan ng ating mahal na Panginoon ay yung pusong nagpapakumbaba. Because prayer is the portrait of humility. Ang sabi nito, Holy Spirit stir and touch our heart to pray. Yung Holy Spirit daw po, ito po ang gumagalaw. Ito po ang humihipo sa puso natin, mga minamahal, para manalangin. As a Christian, it is very needed for you and for me, mga minamahal, yung sinasabing pananalangin. Dahil yung pananalangin, dyan po lumalalim yung commitment natin sa ating mahal na Panginoon.
yung pananalangin, dyan po lumalalim yung relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa pananalangin, dyan po, mga minamahal, nadadagdagan yung ating kapangyarihan. Kapangyarihan para labanan ng anumang gawa, mga minamahal ko ng kaaway. Because a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Yung Kristiyanong punong-puno ng panalangin, punong-puno din naman ng kapangyarihan. Yung Kristiyanong kulang ng panalangin, kulang din naman ng kapangyarihan. Yung Kristiyanong walang panalangin, wala din naman pong kapangyarihan, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, Holy Spirit, stir and touch our heart to pray. Yung trabaho ng Holy Spirit, yung movement ng Holy Spirit in our life is to stir and touch our heart to pray. Hinihipo, mga minamahal. Ginagalaw ng Holy Spirit ang ating puso. Ibig sabihin, hinihikayat tayo ng Holy Spirit na mag-pray. Amen. Hinihikayat tayo, hinihipo ng Holy Spirit ang ating puso na manalangin tayo, minamahal. Dahil alam ng Holy Spirit na kapag ang Kristiyano, mga minamahal, kulang ng prayer, madali tayong mahulog sa temptasyon. Kaya nga sabi ng be watch and pray that you may enter not into temptation. Because the Holy Spirit, He knows. Alam niya, mga minamahal, na kapag hindi tayo maging prayerful as a Christian, madali tayong mahulog sa tukso. Mga minamahal, nababawasin yung assurance natin para makapasok sa kaharian ng langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. There is never been revival happen without a prayer. Totoo po yan, mga minamahal. You want revival? Gaano po ka-importante ang revival sa Kristiyano? Kaya, kung pag-aaral natin, step by step, mga minamahal, ito'y nagmumula sa pananalangin. Kapag maging prayerful ang Kristiyano, mga minamahal, manatili ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag siya po'y puspos ng espiritu ng ating mahal na Panginoon, revival comes. Darating po yung revival sa buhay niya. Amen. Dahil yung revival, wala po sa lugar yan, mga minamahal. Yung revival, nasa ating sariling pagsusumikap. Sabi ng iba, pumunta tayo ng Maynila. Dahil doon sa Maynila, tiyak na bagay, ma-revive tayo doon. Hindi po, mga minamahal. Ang revival, wala po yan sa lugar. Mga minamahal, ang revival, nasa ating puso, nasa lalim ng ating pakikipagrelasyon sa ating mahal na Panginoon. Doon po lumalalim yung ating mga minamahal paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi nito, there has never been revival happen without prayer. Sapagkat ang ating koneksyon sa ating mahal na Panginoon ay ang ating mga pananalangin. Only revived Christians should be caught up. That's why revival are needed. Napakahalaga ng revival sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong sa Kristo. Romans chapter 2, verse 26, in English version muna, mga minamahal. Ang sabi nito, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not we should pray for us we ought, but the Spirit itself make it intercession for us with groaning which cannot be uttered. In Tagalog version. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Mga minamahal, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Espiritu ng Diyos, ito ang tumutulong sa ating Holy Spirit, help us as in our infirmities, in our weaknesses. Kagaya po ng panalangin. Ang panalangin, kapag ang Kristiyano ay mga minamahal, tamad sa panalangin, kulang sa panalangin, napaka-critical na kahinaan po yan, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin. So confirm po yun, mga minamahal. Ang tao ay hindi marunong manalangin. But through the help of the Holy Spirit, tinuturuan tayo ng Holy Spirit kung paanong manalangin. Sapagkat, sabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin. Nang nararapat, marunong tayong manalangin, pero yung mga panalangin natin, hindi po nararapat. So para maging karapat-dapat at nararapat ang ating mga panalangin, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik at hindi maisasaysay sa mga pananalita. So yung Holy Spirit, mga minamahal, ang nagiging koneksyon natin. Mga minamahal, sa magitan ng pananalangin ng banal na Espiritu, tinuturuan tayo manalangin ng mga panalangin na nararapat.
at sa magitan ng banal na Espiritu, mga minamahal, ang ating mga panalangin ay nagiging malalim po, mga minamahal. Katulad po ng mga pananalitang hindi po maisasaysay, mga minamahal. May mga panalangin tayong hindi natin pinaghandaan. Pero magugulat ka kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, mga minamahal. May mababanggit kang mga kataga sa iyong mga labi, sa iyong mga pananalangin, na ikaw mismo ay magugulat, mga minamahal. Yun po ang ibig sabihin na sa ganang atin hindi tayo marunong manalangin. Pero ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang nagtuturo sa atin ng tamang pananalita, mga minamahal, upang ang ating mga panalangin ay maging nararapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. That's why yung movement ng Holy Spirit sa buhay natin ay napakahalaga. Bakit? Holy Spirit teach us how to pray. Kaya napakahalaga na tayo po'y palaging patnubayan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Magsumikap na tayo po'y palaging mapuno ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Dahil tanging Espiritu lamang ng Diyos ang magtuturo sa atin ng ating mga panalangin ay panalangin maging nararapat po, mga minamahal. Pangalawa po, pag-aralan natin ng Biblia, Holy Spirit searches all things. He has power to convict us to pray, to repent rather, mga minamahal. He has power to convict us to repent. Yung Holy Spirit, mga minamahal, searches all things. Kahit po yung nakatagong nilalaman ng ating puso ay kayang siyasatin ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong may kukubli. Wala tayong may tatago, mga minamahal, sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Because the Holy Spirit searches all things. Kahit po yung pinaka nilalaman ng ating mga puso, yung pinaka tinatago ng ating mga puso, yung pinaka sikreto ng ating mga puso ay nababatid ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. He has power to convict us to repent. Kaya kapag alam ng Holy Spirit na ikaw ay nagkakasala, alam ng Holy Spirit na may tinatago kang kasalanan, alam ng Holy Spirit na ang puso mo ay marumi, alam ng Holy Spirit na ang puso mo ay nalilihis sa katotohanan, mga minamahal, Holy Spirit has power to convict us to repent. Yung Holy Spirit ang nangungusap. Tinutulak tayo ng Holy Spirit na magsisi ng magsisi, sapagkat sa magitan ng ating pagsisisi, ito po ang magiging daan para makapagbalik loob tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat isa pong critical na bagay, kapag ang Kristyano ay mawalay sa Diyos, mawawala yung ating pagkakontento, mawawala yung joy, mawawala yung happiness sa ating mga puso. Kapag hindi ka na kontento sa mga bagay na yung nakakamtan, mawawala yung joy, mawawala yung happiness. Kagaya kay King David, just like King David, although he is a king, pero hinahanap niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Kung iisipin mo, dapat wala na siyang hanapin pa because he is a king. Lahat ng bagay nasa kanya, pagkain, inumin, damit, alak, lahat ng gusto niya nasa kanya. Pero alam po ninyo, mga minamahal, nung dumating po yung time na humuwalay sa kanyang Espiritu ng Panginoon dahil sa kanyang mabigat na kasalanan, that is sin of murder and sin of adultery, sin of covetousness, mga minamahal. Siya nagkasala ng mabigat na kasalanan. At dahil sa kanyang kasalanan, iniwanan siya ng presensya ng Diyos. Kagaya kay Samson, mga minamahal. Si Samson, ang sabi nila, kaya daw pumalakas si Samson dahil mahaba ang kanyang buhok. Pero alam po ninyo, minamahal, ang totoong lakas ni Samson, hindi sa buhok niya nagmumula. Ang totoong kalakasan ni Samson ay nagmumula sa presensya ng Diyos, sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nung siya po'y magkasala, meron pong forbidden ang mahal na Panginoon sa kanya. Ipinagbabawal ng Diyos sa kanya na huwag siyang iinom ng alak. At pangalawa, ay huwag siyang, mga minamahal, makikisama sa mga foreign woman, sa mga babaeng hindi niya kalahi. At ang pangatlo, huwag niyang puputulin ang kanyang buhok. Pero alam po ninyo, yung mga forbidden ng Diyos na pinorvid kay Samson, mga minamahal, lahat ng ito ay kanyang sinuway. At dahil sa kanyang pagsuway, iniwanan siya ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya siya po'y, mga minamahal, naging mahina at ang kanyang kalakasan ay halintulad na lang ng kalakasan ng isang ordinaryong lalaki. Hindi na po siya naging mighty man, hindi na po siya naging malakas, dahil iniwanan siya ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang nais ng ating mahal na Panginoon,
ay sumunod tayo. Every conviction of the Holy Spirit in our heart, mga minamahal, kailangan susunod tayo, tatalima tayo, sapagkat ang Holy Spirit nangungusap po yan sa atin, mga minamahal. Totoo po yan. Kapag hindi ka kinakausap ng Espiritu ng mahal na Panginoon, hindi ka totoong Kristiyano. Kapag totoo kang Kristiyano, umiibig ka sa iyong kaligtasan, importante sa iyong langit, importante sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa, mga minamahal, mararamdaman mo na kinakausap ka ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap kapag tayo kinakausap ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Riniremind tayo, pinapaalalahanan tayo, ipinapaunawa sa atin ang mga bagay na napakahirap unawain. Yan po ang movement ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang sabi nito, He has power to convict us to repent. May kapangyarihan, minamahalang banal na Espiritu, para i-convict ang ating puso na magsisi. Sapagkat kapag hindi tayo magsisisi, na alam na natin nagkasala tayo, alam na natin na nakalabag tayo sa kalooban ng Panginoon, alam natin ang ating ginagawa, hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoon, then hindi pa rin tayo magsisi, mga minamahal, yung ating mga pagkakasala. Yan ang isang napakalaking barrier, mga minamahal, para hindi natin maabot ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya mabasa mo, mga minamahal, dagdag na bersikulo kindly from the book of Isaiah chapter 59, verse 1 and verse 2. Mga minamahal, ating supporting verse. Isaiah 59 verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi pumaikli ang kamay ng mahal na Panginoon, that it cannot save, na hindi tayo iligtas. Neither his ear heavy, that it cannot hear. Maging ang kanyang tenga hindi pumabigat upang marinig ang ating mga panalangin. But your iniquity have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that he will not hear. Yung ating pong mga iniquities, yung ating pong unrighteousness, yung ating pong mga minamahal, mga unrighteous living. Sabi ng Biblia, your iniquities are separated between you and your God. Sa Tagalog version. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiiksi, ni hindi makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi tayo marinig. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, maliwanag, di ba? Dahil sa ating pagkukulang, dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating pagkakamali, mga minamahal, hindi marinig ng mahal na Panginoon nating mga prayers. Paano kung kailangan natin ng tulong ng mahal na Panginoon? That very moment, mga minamahal, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin ng pag-ingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Tapos, mga minamahal, disconnected yung ating contact sa ating mahal na Panginoon. Parang cellphone ba? Wala kang load. Parang kailangan mo ng wifi pero walang signal, mga minamahal. Paano ka makakontakt? Ganun na ganun sa ating relasyon, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito, Holy Spirit has power to convict us to repent. Kinakausap tayo ng presensya ng mahal na Panginoon, Espiritu ng Panginoon na magsisi, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Iyak mo na, Lord, patawarin mo ko sa aking pagkukulang. Mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking pagkakasala. Dahil ang mahal na Panginoon, hindi naman pumatigas ang puso ng mahal na Panginoon. Every time, sabi ng Biblia, na tayo po'y lalapit sa mahal. Imagine, mga minamahal, sabi ng Biblia, kahit paulit-ulit tayong magkakasala, ang Panginoon ay palaging naghahanda ng paulit-ulit na pagpapatawad. Kasi siyempre, tao lang tayo. Hindi natin maiwasan na minsan nami-mislead tayo, minsan nagkakamali tayo, minsan nagkakasala tayo. Tanggapin na natin yung reality ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. As a Christian, as a believer, hindi po tayo perfecto. Gustuhin man natin maging perfecto, mga minamahal. Pero may mga instances sa buhay natin na talagang magkakasala tayo, nagkakamali tayo. Pero mga minamahal, alam natin ang Panginoon handang magpatawad. Every time na tayo po'y nagkakamali, may mga lapses tayo sa buhay, may mga failure tayo sa buhay. Mga minamahal, alam po ninyo, hindi ka pa nagkakamali, ha? Imagine, ganong kadakila. Gano'ng kalalim. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, hindi maarok, hindi maririp, hindi masukat.
yung lalim ng mahal na Panginoon. Hindi ka pa nagkakasala, pero inahanda ng mahal na Panginoon yung pagpapatawad. Kaya ka nakilang, mahal na Panginoon. We are so blessed among the blessed. Dahil nakilala natin ang mahal na Panginoon na handang magpatawad ng ating kasalanan. Kaya kapag kinakausap ka ng Holy Spirit, may conviction ng Holy Spirit na we need to repent. We need to confess our sins sa mahal na Panginoon. Kaya minsan, nakakatakot magkumpisal sa tao dahil ang tao minsan hindi nakakaunawa. Pero kapag sa Diyos ka magkumpisal, ang mahal na Panginoon ay handang magpatawad. Kagaya ng sinabi ko, hindi ka pa nagkakasala, pero inihahanda na ng mahal na Panginoon yung pagpapatawad sa iyo. Kaya sometimes tayo pong mga Kristiyano, nagiging abusado tayo eh. Sinasamantala natin minsan ang pagpapatawad ng Diyos. Sinasamantala minsan natin yung kabaitan ng Panginoon. Sinasamantala natin yung habag ng Diyos na hindi nauubos, hindi natatapos. Kaya dahil alam natin na ang Diyos patatawarin tayo. Kaya nang sinabi ni Brother Jojo, hindi pa tayo nagkakasala pero nakahanda na yung pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Okay lang ba yun na isipin natin na kahit magkasala ko, kaya naman akong patawarin ng ating mahal na Panginoon. Paano kung dumating yung araw na ng paghatol? Dahil meron pong day of judgment. Merong araw ng paghatol ayon sa iyong ginawa. Paano kung nagkasala ka at yung araw na yun, hahatulang ka na ng mahal na Panginoon? Yun pong nakakatakot. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Holy Spirit has power to convict us to repent. Tinuturuan tayo, hinihikayat tayo, hinihipo tayo, mga minamahal. Amen? Kinikilos tayo ng Holy Spirit na magsisi. Sabi rito, for the Spirit, search it all things. Basahin natin mga minamahal, yung binasa natin kanina, 1 Corinthians 2:10. Balik natin ang pagbasa. But God hath revealed then unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things. Kahit po yung pinakamalalim ng Diyos ay nasisiyasat ng banal na Espiritu. Sa Tagalog po. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Lahat po ng mga spiritual knowledge, yung ating experience, yung ating understanding, wisdom nating regarding sa mga spiritual na mga bagay, ito'y ipinahayag sa atin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. As a Christian, yung pinaka-best teacher ng Kristiyano ay yung Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng iba, maling paniniwala po ba? Ang sabi ng iba, hindi na natin kailangan ng preacher, hindi na natin kailangan ng pastor, hindi na natin kailangan ng ebanghilista, ng mga mangaral, sapagkat sabi ng Biblia, ang magtuturo sa atin ay Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mali po yun. Amen? Dahil yung mga tao na ginagamit ng Diyos upang ihayag sa atin ang mga tinago ng Panginoon, ito yung mga taong puspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Sila'y pinupuspos ng Holy Spirit para sila po'y makasaliksik ng malalalim ng mga bagay at ituro at ipaunawa sa atin ang mga bagay na malalalim sa Diyos. So, Espiritu pa rin ang may akda. Espiritu pa rin ang may likha. Pinupuspos sila ng Holy Spirit, silang ginagamit ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, parang Holy Spirit pa rin ang nagtuturo. Kinakasangkapan lamang sila. Kaya siguro naman kung ang Espiritu ng mahal na Panginoon magsalita sa atin at wala tayong makikita, baka matakot tayo. Baka mangamba tayo, mabagabag tayo, mga minamahal. Kaya siya po'y gumagamit ng pastor, gumagamit siya ng preacher, gumagamit siya ng mga ngaral, gumagamit siya ng mga ebangelista upang ang mga malalalim, ang mga misteryo sa Diyos, ang mga tinago ng mahal na Panginoon, mga lihim na kailangan ipahayag ng mga lingkod ng mahal na Panginoon, mga minamahal ay ating lubos na maunawaan. Sila ang ginagamit upang ipaunawa sa atin ang mga tinago ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, for the Spirit search it all things. Holy Spirit bring us to a deep repentance. Skin deep repentance are rejected by God. Yung Holy Spirit daw po, ito po ang nagdadala sa atin sa malalim na uri
ng pagsisisi. Sapagkat yung tinatawag na mababaw na pagsisisi, skin deep repentance, yung pagsisising hanggang balat lamang, yung mga pagsisising mabababaw, mga minamahal, hindi po yan accepted ng ating mahal na Panginoon. Yung mga pagsisising hanggang labi lamang, hindi po yan accepted ng Diyos. Yung pagsisising hanggang bibig lamang, ngunit kulang sa gawa, hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. But the Holy Spirit bring us to deep repentance. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kung nagkakasala ka, yung malalim na pagsisisi, mga minamahal, yung pipigain mo ang puso mo sa paghingi ng kapatawaran sa ating. That is the movement of the Holy Spirit in Christian life, mga minamahal. That's why Holy Spirit are very important in a Christian living. Sa ating pong mga naglilingkod, hindi pwedeng, mga minamahal, hindi kumilos ang Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Hindi pwedeng walang movement ang Holy Spirit sa buhay mo at sa buhay ko. Tinuturuan tayong magsisi ng malalim na uri ng pagsisisi, mga minamahal, upang masumpungan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat yung skin deep repentance, yung mababaw na uri ng panalangin, ay hindi po kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, we cannot obtain forgiveness without heartfelt repentance. Hindi po natin matanggap yung pagpapatawad ng ating kasalanan, mga minamahal, kapag hindi taos puso ang ating pagsisisi. Mga minamahal, yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon, yung taos pusong pagsisisi, yung taos pusong paghingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Only Holy Spirit can see and penetrate, mga minamahal, yung blind spot, yung blind condition ng ating mga puso. Meron palang tinatawag na blind spot, blind condition ang ating puso, mga minamahal. Ito po yung uri ng sitwasyon ng isang Kristiyano na kahit mali tayo, hindi natin ina-accept na tayo yung mali. Para sa atin, tama pa rin tayo. Meron pong ganun, mga minamahal, na mga bagay na akala natin tama tayo. May mga bagay na akala natin okay na. May mga bagay na akala natin, mga minamahal, hindi tayo mali. Pero ang totoo, tayo pala ay mali. Tayo pala ay nalalayo na sa ating mahal na Panginoon. May mga sitwasyon na ang pakiramdam natin ay tama ang ating ginagawa. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, only Holy Spirit can see, mga minamahal, and penetrate yung blind spot, yung blind condition ng ating. Siya lamang pong nakakaalam nun. Kaya nga po hindi tayo pwedeng husgahan ni numan. Sapagkat ang Holy Spirit lamang ang may kapangyarihan para makita niya yung blind spot ng puso natin, yung blind condition ng puso natin, mga minamahal. Siya lamang po ang magpapaunawa sa atin na tayo po ay, mga minamahal, nagkamali. Tayo po, ang ating ginagawa ay mali at hindi po naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. He can reveal what is wrong and He also reveal what is right. Yan po yung movement ng Holy Spirit sa buhay natin. Only He knows the blind condition. Mga minamahal, yung blind spot ng ating mga puso, tanging banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon lamang ang nakakaunawa, ang nakakakita. Kaya kapag hayaan mo na kumilos ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa buhay mo, mga minamahal, magiging organisado ang takbo ng buhay mo, mga minamahal. Magiging maayos. Ang akala ng iba, kapag marami kang pera, maorganisa ang buhay mo. No, maraming taong, mga minamahal, limpak-limpak ang salapi, pero magulo ang buhay. Dahil hindi pera ang nag-oorganisa ng buhay. Maraming mga ideas na itinuturo, mga minamahal, para maging organisado ang buhay. No, mga minamahal. Ang totoong nag-oorganisa ng buhay ng tao, hindi pera. Hindi po yung edukasyon. Ang totoong nag-oorganisa ng buhay ng tao ay yung movement ng Holy Spirit sa buhay, mga minamahal, ng bawat isa. Kaya makita mo, ipapaunawa ng Holy Spirit kung anong tama. Ipapaunawa ng Holy Spirit sa iyo kung anong mali. Kaya kapag maging prayerful ka, ibig sabihin, ikaw ay nagpupuri, nanalangin, wini-welcome mo yung movement ng Holy Spirit sa buhay mo. Kapag ikaw ay, mga minamahal, mainit na naglilingkod, dumadalo ka palagi, nagtatapat ka sa kalooban ng mahal na ginagawa mo, mga minamahal, kung ano ang sinasabi ng Biblia, wini-welcome mo yung movement ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya kapag wini-welcome mo ang movement ng Holy Spirit sa buhay mo, makikita mo yung kilos ng Espiritu ng mahal na Panginoon sa buhay mo, mga minamahal, ito ang mag-oorganisa ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, kapag magsimula ka ng mali,
matatapos ka ng mali. Totoo po yan, mga minamahal. Parang paglagay po yan ng botones sa isang polo. Amen? Kapag magsimula ka ng mali, hanggang po yan doon sa dulo, mali. Kaya, you need to make it sure na kapag ikaw ay magbotones sa iyong polo, siguraduhan mo, mga minamahal, na fit, tama po yung pagbotones mo para lahat ng paglagay mo ng botones hanggang sa baba ay tama. Ganon din po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi ka ginagabayan, walang movement ng Holy Spirit sa buhay mo, ang buhay mo hindi po magiging organisado. Ang buhay mo hindi po magiging masaya. Ang buhay mo hindi magiging payapa. Ang buhay mo hindi ka magiging kontento kahit ano ang gawin mo. Kaya para sa ating mga unbeliever, mga minamahal ka mga viewers, wala po kayong ibang gagawin kundi isuko sa Diyos ang inyong buhay at hayaan ninyong pagharian kayo ng Espiritu ng Panginoon, maramdaman yung movement, yung kilos ng Espiritu ng mahal na Panginoon, at ang buhay mo ay totoong magiging organisado, mga minamahal. Amen? Makita mo ang buhay mo ay magiging maayos. Purihin ang mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Huling talata po, mga minamahal. John chapter 14, verse 26. Holy Spirit gives us comfort. Yung Holy Spirit, mga minamahal, ito ang mag-aaliw sa atin. Kapag tayo nalulungkot, pag tayo po'y nababalisa, kapag tayo nababagabag, siyempre pag bagabag ka, balisa ka ng maraming bagay. Mga minamahal, mahirap po na pakiramdam yung wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Kaya Holy Spirit gives us comfort. Kapag kayo nalulungkot, napapagod ka, nababagabag ka, mga minamahal, ikaw ay nababalisa sa maraming mga bagay, Holy Spirit can comfort us. Ang sabi rito, John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach us all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. In Tagalog, datapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo'y aking sinasabi. O Holy Spirit gives us reminders, mga minamahal. I-remind tayo ng Holy Spirit sa mga bagay na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang gusto ng tao ay limutin natin ang salita ng Diyos. Makalimutan natin ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kapag malimutan mo ang salita ng Diyos, malimutan mo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kasabay noon, mga minamahal ko, na ikaw ay malalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. As a Christian, mga minamahal, ginagamit ng Holy Spirit ang kanyang banal na salita para magkaroon tayo ng tapang, magkaroon tayo ng spiritual courage po, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kahit pagsubok, magpatuloy. Kahit may problema, magpatuloy. Kahit napapagod, magpatuloy. Kahit maraming mga trials, maraming mga hardship, marami pong mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, hinihikayat tayo ng salita ng mahal na Panginoon upang magpatuloy. So ginagamit ng Holy Spirit ang mga salita ng mahal na Panginoon to give us courage, mga minamahal, tapang upang magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Sapagkat alam ng Holy Spirit na in the end, sa ating pagpapatuloy, may langit na naghihintay, may pangako ang ating mahal na Panginoon na gaganapin sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Holy Spirit will also bring comfort. When we are hopeless, when we are lonely, when we are in fear, yung Holy Spirit nagbibigay sa atin, nag-aaliw sa atin kapag tayo po ay walang pag-asa, panahon na tayo nalulungkot, panahon na tayo po ay natatakot. Yung assurance that they are not alone in their mission. Sa panahon po ng mga apostoles, yung Holy Spirit ang nagbibigay ng mga minamahal katiyakan na sa kanilang misyon, hindi po sila nag-iisa. Kasama natin ang ating mahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa lahat ng ating ginagawa, huwag tayong mabalisa. Sa lahat ng ating ginagawa, huwag tayong matakot dahil pinangako ng ating mahal na Panginoon na tayo sasamahan ng Diyos, papatnubayin ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon.
The role of the Holy Spirit is to teach us all things and to bring to the remembrance everything Jesus has said. Mga minamahal, yung trabaho ng banal na Espiritu sa buhay mo, sa buhay natin, sa buhay ng mga apostoles, ay ipaalala palagi sa kanila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gusto ng Diyos tayo po'y maging sincero sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagat yun ang trabaho ng Holy Spirit. Gamitin ang salita ng Panginoon to remind us what Jesus said. To remind us, mga minamahal, kung ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kinakasangkapan niya ang kanyang mga banal na salita para ipaalala sa atin yung katapatan ng Diyos, ipaalala sa atin yung kabutihan ng Diyos, ipaalala sa atin yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, ipaalala sa atin yung pagmamahal ng Diyos, ipaalala sa atin yung pangunawa ng Diyos, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Every now and then na tayo po'y may banal na gawin, Wednesday, Friday, Sunday, mga minamahal, yung bottom line, kumbaga yung pinakabuod ng ating gawain ay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ay kinakasangkapan ng mahal na Panginoon para ipaalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Maging ating mga makalangit na mga awitin, di ba? Yung joyful song natin, yung mga solemn song natin, ginagamit din yan ng Holy Spirit para ipaalala sa atin how God, mga minamahal, good. Kung gaano kabuti yung goodness ng mahal na Panginoon sa magitan ng mga makalangit na awitin. Time ng testimony portion, yung mga testimony ng mga kapatiran, ginagamit, kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon para ipaalala sa atin yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapaalala sa atin kung gaano kaimportante ang kaligtasan. Palaging rin-remind sa atin ng Holy Spirit kung gaano kaimportante sa atin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po yung mga extraordinary movement ng Holy Spirit. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po dumako sa maikling pananalangin para sa ating minamahal na mga kababayan, ating mga tagapakinig, mga minamahal. Tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinanggap ninyo ang mahal na Panginoon, hinahayaan ninyo na kumilos ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa buhay nyo. Kapag kumilos ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, magiging organisado ang buhay natin. Maranasan natin yung kapayapaan. Maranasan natin yung kagalakan. Maranasan natin yung pagkakontento. Maramdaman natin, mga minamahal, yung comfort, yung pag-aaliw ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y, mga minamahal, manalangin. Sumunod po kayo sa aking pananalangin. Hallelujah. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ako sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita na aking Diyos, Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal, para sa inyo, mapagpalang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan. Kristo Jesus, sa mga oras na ito, kabagan mo po ang aming mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay upang sila ay makasumpong ng katiyakan para sa buhay na walang hanggang. Bless them, O Lord. Bless them in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kapag ikaw ay palaging makinig ng salita ng mahal na Panginoon, lalago ang iyong pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. A heartily devotion to God. Mga minamahal, yung tutong pagsisising galing sa ating mga puso. Yun po ang paghingi ng kapatawaran na kaaya-aya at kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig. Ikaw ay ilulubog sa tubig. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, patuloy pong hanapin ang gawain ng ating mahal na Panginoon upang kayo po'y pagpalain ng ating dakilang Diyos. Sa oras nito, kayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangang material, financial, sa ating pong supplication. Ihingi po natin sa ating mahal na Panginoon ang mga katugunan
ng ating mga panalangin. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpala po namin Ama sa langit, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito. Ikaw ang higit na nakakabatid ng aming mga pangangailangang material, financial, o lutigit sa spiritual. Batid mo, Panginoon, ang mga desire ng aming mga puso, lutigit, aming dalangin ng kalakasan. I-revive mo kami, mahal na Panginoon. Hinahayaan po namin, Diyos, ang pagkilos ng Espiritu ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Dalangin namin ang iyong biyaya, dalangin namin ang iyong pagpapala. Pagkatunay sa ganang amin, Lord, wala po kaming magagawa. Kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng iyong patnubay, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, i-bless mo kami. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. At tayo po'y dumako, mga minamahal sa ating masiling. Tayo po'y mga karamdaman, idalangin po natin ang kagalingan. Kayo po yung mga problema, idalangin po natin ang kalutasan, mga minamahal. Ilapit po natin ito sa ating mahal na Panginoon, leading prayer of our beloved Honorable Pastor. Tayo po yung mag-pray, mga minamahal, kahabagan tayo ng ating dakilang Diyos, amang banal Diyos na dakila. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Kami dumudulog, mahal na Panginoon, sing harapan. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, iunat mo po, Panginoong Isus, ang iyong kamay. Ito'y ipatong mo sa aming mga ulo. Anumang karamdaman, mahal na Panginoon naming taglay, ikaw magpagaling. Anumang problema naming taglay, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed, sickness be healed, problem be solved, infirmity is begun, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. At para po sa ating mga karagdagang mga announcement, huwag po natin kalilimutan yung ating regular na gawain, mga minamahal, sa ating Miracle Hour. Ito po, mga minamahal, ay Lunes hanggang Linggo, maliban sa gabi ng Biyernes. Because of conflict of schedule, dahil meron tayong gawain, natatapos tayo alas 8. Kaya, for the meantime, in that day, in that night, wala po muna tayong Miracle Hour, Miyerkules ng gabi. Pero Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, mga minamahal, Sabado, Linggo, gabi-gabi po yan. Meron po tayong Miracle Hour. Huwag po ninyong kalilimutan yung ating upcoming crusades, mga minamahal, sa dako ng Bantayan Island, April 5 and 6. At yung ating krusada sa dako ng Sindangan, mga minamahal, Zamboanga del Norte. At this coming April 26 and April 27, that is Saturday and Sunday. Kung kayo po ay mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon, upang maging kasangkapan din po kayo ng Diyos, tumulong po tayo financially sa mga krusada nating ginagawa mula Luzon, Visayas at buong Mindanao, mga minamahal. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dumako na po, mga minamahal, sa ating closing prayer. Sa ating pagtatapos, tayo po'y pag-ingatan at proteksyonan ng ating mahal na Panginoon para po sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, Lord, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, na sa gabing ito, muli namin na ipangaral ang iyong mga banal na salita. Dalangin namin, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, na sa aming pagtulog, patulogin mo kami ng mahimbing, ilayo kami sa masamang panaginip, sa aming pagpikit, ikaluwalhatian mo, Diyos, ang aming makita. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Sa ating mga minamahal studio at sa ating technical site, beloved Brother Joas Dave Abad. At ito po ang inyong ang maglingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.